Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Capricorn. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong August 17 to 23, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga ang gusto nyo makakuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na nasa baba ng video. Doon sa may more. Maraming hindi na, parang maraming hindi alam about doon sa sitwasyon na yun. Sitwasyon, patay yun din naman yun. General reading tayo, Capricorn. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Ano ba yan? Nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan yung isipan nyo Ano man ang energy mo, anong edad mo, ano man ang gender mo, ipasok mo sabi. Pero tatandaan nyo palagi, kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay kasi nasa sayo si Ki. Diba? Ikaw at ikaw pa rin magbabago niyan. Wala sa kahit kanino man. Your destiny is in yours. Wala makapag-manipulate sa'yo, kundi decision making is in yours. To fulfill your dream is in yours. To change your destiny is in yours. Diba, anak? No. Okay, meron tayong Virgo, Sagittarius, Capricorn, Gemini. There's an activity ka na gagawin o may activity ka na pupuntahan, parang ganun. Pwedeng maraming tao, diba sa inyo? Sa nakikita ko dito. Pero, nandun ka sa thinking, sasama ka ba or hindi. Ganun sa sitwasyon. Sa nakita ko, pero nasa iyo daw yung decision nasa iyo. Kasi nasa sisiki. Kumbaga, yung decision making na yun is in yours. Yan. Yung iba sa inyo, you're starting something into your life. Siguro, you're doing your fashion, meron kang isang bagay o isang sitwasyon in your life na pagbibigyan at pagtutunan mo ng iyong energy. Yan, may mga gusto kang umpisahan to success, no? Sa nakita ko dito. Pero nasa sayo pa rin si Ki kung ano mabagay yung sitwasyon na yon. Siyempre, iba sa inyo, may mga mag-a-unlock Pwedeng ma-enlighten ka dun sa sitwasyon na you want to start or you want to change your destiny. Nasa sayo pa rin yun. May mga mag-o-open sa'yo. The solution is in yours. Fulfillment is in your hand. Yan, magkakaroon ka ng mga idea to finish something into your life. May tatapusin ka, may ilelet ko ka. May mga ganang sitwasyon. Siyempre, kung nakaisip ka na at nagkaroon ka ng enlightenment in the situation na gusto mo nang gawin o tapusin o let go yung isang bagay, isang sitwasyon mo. Yes, there's a lack. No, may lack, there's a growth, may achievement, may abundance. Ba't ito extension to? Kumbaga, halimbawa, ano ba ate? Siguro extension when it comes sa mga plano mo sa sarili mo, to how you grow, maaaring ganun, sa talent mo, siguro din sa trabaho mo, maaaring ganun, di ba? May mga ganun sitwasyon. Baka may extend ka, di ba? O kaya, mga idea mo, ganyan. Kung may business ka, ganun din. Baka magkakaroon ka ng mga more idea this time, pero nasa iyo to. Nasa iyo yung luck. Kumbaga, may mga ganun sila. Makakasiba doon ng text message, news, communication, or information. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba, may mga kasiyahan. May mga papuri, situation, money, yes, ano pa? Pero nasa sa'yo yung luck Nasa sa'yo talaga yung luck. Pinakita ko ito. So, iba siya siguro, you're a person na nasa networking, maraming tao, Facebook, TikTok, Reels, kung ano man yan, pwede rin na politics, artista, ganyan. There's a group, or may mga audience ako nakikita sa iba. Iba dito, public figure ka, baka nasa trabaho ka na in a public, o kaya teacher ka, kung ano man yan na public place, ganyan, o pupunta ka in a public place, kaya maraming tao, ganyan. May mga outdoor situation.
Yun. Iba dito is, siguro pag-uusapan ka, isa rin yun. And then, handun din yung kasikatan. Siguro mas magiging sikat ka, o kaya hindi ka man sikat, mas marami makakakilala sa'yo. Ganun. Energy mo. Merong retirement situation sa iba. Siguro, magre-retire ka ba o someone's retiring? Ganyan. May tao ba nag-retire? Mga ganun sitwasyon. Parang you're using your wisdom to achieve or to fulfill something into your life. Kumbaga, gagamitin mo yung iyong wisdom is karunungan, di ba? Karunungan para, or gamitin mo, no? Yung karunungan mo to achieve or to fulfill yung mga gusto mong mangyari in life. Andun din yung be matured. Sige, matured naman kayo. Siguro mas more ka magiging mature this time. Mas more ka magiging very understanding this time. Kung dati is understanding ka na, ngayon mas iintindihin mo na magiging more maturity ang mangyari sa'yo. Yun. Nandito rin yung sitwasyon na kumbaga, you want peace. No? Ayaw mo nang magulo, ayaw mo nang, siyempre sino ba naman ate ang may gusto ng gulo? Yung iba dito, siguro this week, makakaramdam ka ng peaceful situation this week. Ganyan. Makakaramdam ka ng kapanatagan, ng kalma. Ganyan, nakikita ko sa inyo. Tingnan natin ang energy. Ano yan, anak? May hinahanap ata ito. Nasa taas ng electric fan. Pa ikaw, nalusot dyan. Energy po niya. Okay, energy mo. Meron ka isang bagay o isang sitwasyon na siguro may mga gagawin ka na magiging pabago-bago isip mo, pwedeng may lakad ka, ganyan. O kaya is pwede rin na may mga sasabihin ka or someone na magiging pabago-bago yung salita. Ikaw, pwede din ganun, di ba? Yun ang nakikita ko dito. Energy rin. Medyo low energy ang nakikita ko sa'yo dito. Lack of confidence or pagod, pwede rin kasi ang nakita ko dito, medyo iba dito pagod or makakaramdam ka ng pagod. Ganyan. Mararamdaman mo yung pagod this time. And then, may mga lack of control. Dito, energy mo. Ang nakikita ko may mga a-actionan ka na hindi mo ma-actionan. Kumbaga, iba sa inyo ganun. Iba naman sa inyo, may mga gusto kayong actionan sabay-sabay pero hindi mo kakayanin. Kumbaga, yung idea, ganun, na hindi mo siya maaaring i-pursue, hindi mo siya ma-pursue. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba, merong isang sitwasyon sa buhay mo na inumpisa mo tapos hindi pa natatapos o hindi nagtapos. Energy rin, jealous. Pwede makakaramdam ka na pagkaselos, selosa. O pwede rin na pagkainggit. Ganyan. Iba-ibang klase yung inggit. Hindi naman lahat ng inggit masama. Diba? Halimbawa, yung kaibigan mo or someone into your life, nai-enjoy niya yung life niya, ganyan. Pero ikaw hindi mo ma-enjoy kasi kailangan mo magtrabaho. Diba? Kailangan mo mag-ipon. Kailangan na ganito. Isa rin yun, siyempre parang, ay, buti pa siya, ganyan. Yung mga ganun. Example ko lang yun, ha? Yun ang nakikita ko dito. Iba sa inyo, walang kibo Kahit may gusto kayong sabihin, kahit may gusto kayong opinion, parang mag-iisip ka. Dapat ko masabihin, dapat ba ako magsalita, dapat ba mag-desisyon. May mga ganong sitwasyon. Tingnan natin parating sa iyo. Anong parating kay Capricorn Universe this week? Parating po kay Capricorn this week. May sipon ba kayo? Parang may naano kong may sipon na tao. Kasi yung ilong ko parang, alam mo yung parang, wala naman ako sipon Alam mo yung parang, pagka, hindi naman ako blur, or hindi ako na ganun Parang may umalo lang sa ilong ko na parang, something,
Ano ba to? Hindi ko ma-explain. Parang, parang may gumanon na, ay, parang may tao may sipon. Kaya rin siguro, parang weak yung energy mo dito. Baka may iba sa inyo, may sakit kayo, nararamdaman kayo, ganyan. Napangihinaan kayo, no? O mahina yung pakiramdam nyo. Parating. Ano po yun? Someone spying. May taong i-spy sa'yo. O, you're spying. May nag-aaral? May pag-aaralan? Ay, ano ba to? May aaralin ka ba? Kung mag-aaral ka? May i-research ka ba? May aalamin ka ba? Parang gano'n sa nakita. Alam mo ba na may tao dito? Na nagkakaroon ng interest sa'yo? Maaaring pinagtatanong-tanong ka niya sa mga kakilala mo, ganyan. Or ikaw ito. May taong gano'n. And then also, parating sa'yo is kuhanin ko. Hindi ako sure dito eh. Ano po ito, universe? Explain niyo po. Ito po. Parating sa'yo. Ano ba yun? May taong nakakamiss sa'yo or you're missing someone. May mga mariremanizing ka raw from the past situation. Yun na nakikita ko sa'yo. Pwede maaalala mo yung kapatid mo, yung anak mo, yung malapit sa'yo, yung karelasyon mo dati. Pwede ganun. Or siyang nakakaisip nun, no? Parating sa'yo, happiness. Yun na nakikita ko dito. After a week, one day, 1 week, or before end of the month, or pwedeng by the next month. Yun na nakita ko. May happiness situation ako nakikita dito. Parating rin sa'yo, medyo marami kang isipin eh. Actually, marami kang isipin na you want to achieve. Yun na nakikita ko sa'yo dito. And then, marami kang gustong gawin na something creativity. Yan na nakikita ko dito. Magparating din is meron kang something you want to begin, something into your life, siguro business, malaki man o maliit yan, sa nakikita ko dito, pero hindi pa siya sure, no? Kasi medyo, ang nakikita ko dito, magulo pa yung isipan mo. Parang hadon kasi sitwasyon mo na, mag-growth ba siya, magiging okay ba siya, ganyan. Ang nakikita ko sa'yo dito. And then, ang nakita ko dito, siguro in the past, sa iba, nagkaroon ng mga conflict kasi there's a deep wound situation din ako nakikita dito. Siguro when it comes sa trabaho, may mga hindi nagkakaintindihan sa inyo, sa loob ng trabaho, sa mga tao na nakakorek sa'yo, ganyan. Maaaring magkakapatid sa iba sa inyo, trabaho to. Maaaring hindi ka nagkakaintindihan, may mga disagreement, may mga tao sa trabaho nyo or into your business na nagkakaroon competition sa'yo, nakipag-compete sila sa'yo, o andun yung sitwasyon na nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan related to a money, to a business, to a work. May mga agreement, battle, tension sa iba, no? Sa iba, pagkainis o pagkairita, kanya may tao na magiging very defensive ang parating sa'yo. Ikaw, magiging defensive or someone is magiging defensive. And then also, mailelet ko ka raw eh. Sa iba sa inyo, mailelet ko ka. Also, ano pa? Merong mataas ang ego. No, may magtataas ang ego. Pwede ikaw or someone. You need to be aware, no? Sinasabi ito, you need to be aware din sa mga nakakasalamuha mo. Kasi hindi lahat sila is pwede kang ma-please, no? Yun na nakikita ko dito. Maging aware ka rin sa money mo, sa trabaho mo, ganyan. Sa mga tao na makikilala mong bago, yan, sa mga tao na magkakaroon ng interest sa'yo, dito, you need to learn from the past din. Nung magkaroon ka ng self-evaluation, sinasabi dito,
May mga point ng buhay mo na kailangan baguhin, i-transform. This is a time to awake. No, this is a time to awake na kailangan mo nang mag-start ng new beginning into your life. If you want to achieve something into your life, gusto mo ng pera, stability, gusto mo ng business, gawin mo. Kasi kaya mo. Kaya mo ma-achieve yun. Kaya mo maging stable sa buhay. Kaya mo maging maganda ang takbo ng buhay mo. You need to keep fighting lang doon. At kailangan mo lang din na manindigan. Ano ang dapat iwasan ni Capricorn Universe? Ano pong dapat iwasan ni Capricorn this week? May conflict ako nakikita dito Malaki o maliit yun, there's a conflict. Ako nakikita dito. May tao na nakasandal sa'yo related to a money? Or ikaw yung inaasahan nila related to a money? Yun ang nakita ko. Dapat iwasan? Okay. Uy, may being alone. Yan. Iwasan mo yung mahilig kang mag-isa. Ganyan. Iwasan mo yun, no? Sa nakita ko dito. Yung iwasan mo. Hindi ko naman sasabi na okay lang naman. Kung yun yung recharger mo or yun yung nagiging sandalan mo para makapag-recharge ka. Okay lang yun. Pero wag always, ganyan. Siyempre, enjoy mo rin yung life mo, ganyan. Iwasan mo siguro yung mga tao na hindi okay sa'yo o yung mga tao na hindi very supportive, tao na hindi masaya sa success mo o hindi magiging masaya sa gusto mong gawin sa buhay mo. Kumbaga, hindi ka nila susuportahan. Ganun. Iwasan mo yung i-delay yung mga bagay-bagay o isang sitwasyon. Iwasan mo na hindi ka magkaroon ng paghihigpit. Iwasan mo yung siyempre, mga taong insecure or magkaroon ng insecurity into your life. Iwasan mo yung mga situation, tao na hindi nag-fit or hindi fit in o hindi nagsi-same page sa'yo. Iwasan mo yung sadness. Iwasan mo yung hindi makapag-umpisa ng bagong simula sa buhay mo. Iwasan mo yung i-delay yung mga bagay-bagay tulad ng sabi ko kanina. Iwasan mo na hindi ka makapag-transform o hindi mo baguhin any situation into your life to be stable, no? Iwasan mo yung mga tao na hindi sila concerned sa'yo. Ganun din, supportive din pala yun. Yun. Siyempre, yung ihiwalay yung sarili mo sa iba. Yun. Yun ang mga iwasan mo. Magkakaroon pala ng ibang message. Celebration coming. Tulad ng sabi ko kanina, di ba, may mga kasiyahan, may getting together, fun, happiness, enjoyment, pwedeng getting together ng close relationship, pwedeng sa trabaho, pwedeng family, unity, reunion, surprise parties, event, may mga ganang sitwasyon. Pwede rin na may pupuntahan ka ng mga wedding, o kaya related to a wedding situation, celebration, birthday, kung ano celebration yan, may coming home, pwede rin na uuwi ka ng Pilipinas, or uwi ng probinsya, or may uuwi, galing doon, vice versa. Yun ang nakikita ko dito. May union nga Union ng mga family, close relationship. Tingnan natin. Kamusta po ang love? Love sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Masakit ba yung ingatan nyo yung nyo may taong may sakit. May hingi sa'yo ng tulong. May taong may sakit. Hindi ko alam kung may sakit ang tiyan niya, ikaw ba to, or may sakit siya sa bandang tiyan. Sinisikmura, or para may sakit siya. Gutom ba? Tingnan natin. Labi sa lahat Nakakabahan ako pag nasa balikat ko yung anak ko. Kapupunas lang ni mami. Ano ba yun? When it comes to love.
Sa iba sa inyo, sa mga nagkahiwalay sa iba sa inyo kasi may mga inaalala kayo, no? Or vice versa. No pointed name. Sa mga nagkahiwalay, yes, nagkaroon ng pagtataksil, pagbabackstab, pangloloko, sa nakikita ko dito, pero isa sa inyo nahahatak pa rin ng nakaraan. Dito, nagkakaroon pa rin ng stress. Gusto pa rin niya ng bagong simula sa'yo. Gusto niya ng development nitong taon to, or maybe this is you. Iniisip ka niya gabi-gabi, ikaw nasa isip niya, and then nagkaroon sa kanya ng clarity this time, sa nakikita ko, pero hindi ko lang maintindihan. Naghihintay ata siya ng sign sa'yo, na maaaring naghihintay siya sa'yo na mag-text ka or makapag-communicate or vice versa. Yun ang nakikita ko. Want to fix itong relationship na to sa mga nagkahiwalay. Sa mga single, be patient lang daw Dito you need to be patient kasi may darating naman sa iyo. Sa nakikita ko dito, pwede nga dalawa pa dumating sa'yo, no? Yun ang nakikita ko dito. May dalawang naghihintay, ako nakikita. Or vice versa. Sa mga magkakarelasyon, may mga inaalala kayo, syempre, in this relationship. Maaring may mga, minsan, syempre, tampuhan, natural, sa nakita ko dito, pero, ang nakita ko naman, nagiging okay naman, with the Ace of Sword, dito, nagiging okay naman kahit paano, kahit minsan, hindi nagkakatampuhan, hindi nagkakaintindihan, ganyan. Pero isa sa inyo, dinadamdam yung situation na kailangan maayos at magkausap na para walang mabigat na dalahin doon sa sitwasyon na iyon sa nakikita ko dito. Mahal ka ba niya? Mahal ka naman niya Maaaring nga iba sa inyo matagal na kayo nito. Nagkakaroon na ng pag-uusap. Kung medyo nagkakatampuhan kayo, magte-texto or siya magte-text. Ay, ano ba ito? Ikaw, vice versa. Yun, magkakaroon ng pag-uusap. Itong taon na to. Kasi andun lang din sa naghihintay lang din siya ng sign o naghihintay lang siya sa'yo. Kung sino yung mauunang mag-text, parang ganun din na nakikita ko. Naghihintay siya. Or pwedeng nag-text ka na or nag-text siya, naghihintay lang siya ng sagot. Ganun. Pero communication, yes. Want to communicate or handun talaga yung communication dito sa situation. Yun na nakikita ko dito. Siguro kasi kanya-kaya kayo ng idea, no? When it comes in this relationship. May sarili siya idea, may sarili kang idea. Yan na nakikita ko dito. Minsan, nag-iiba yung landas niyong dalawa. Yan na nakita ko. Kaya siguro yung isa sa inyo, may worrying na naiisip. Yan na nakikita ko sa iba. Capricorn. Seventeen to 23. Masakit ba likod nyo? Baka iba dito pagod talaga, no? Masakit likod nyo, may sakit kayo sa bandang likod. Ganyan. Ay. Capricorn. Meron kayong parang someone's abandon. Yun na nakita ko. Maaaring may inabandonahan ka o may taong inabandonahan mo. No, sa iba, when it comes to abandon, namatay yun. Maaaring may nawala ng buhay, may pag-aabandon na. Ang hilig nyo talaga mag-isa. Mahilig kayo magmuni-muni. No? Sa iba naman sa inyo, kayo ano yun yung makimkimin, tapos tinatago nyo yung tunay nyong nararamdaman. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. May papasok na pera sa inyo Uy, Expect the unexpected. Yung mangyayari. Unexpected to. Expect the unexpected. There's an unexpected blow of emotions, pain, ganyan. Pwedeng storm, pwedeng calamity, pwedeng disaster, pwedeng distraction sa mga binubuo mong pangarap. Pwedeng ganun. Pwede rin distraction in a relationship. Yan. Pwede rin siya ibig sabihin, may mga conflict, depression, kuhanin mo lang sa iba, lungkot, sa iba,
pagkalito, separation, ganyan. May taong, hindi ko alam kung ikaw ito or someone, may tao dito nakita ko na umiiwas siya, may pag-iwas, or may aalis. Yun ang nakita ko dito. Kumbaga, nahandito yung paglayo or pag-alis situation. May isang foundation na magko-collapse or may isang sitwasyon na mawawasak. Sabay ganun. Yun ang nakikita ko. May magtatapos sa'yo. Ano ba cycle? Or you're thinking about doon sa situation na yun, no? Sa nakikita ko dito. Parang handin ka sa sitwasyon mo na you want to escape sa isang sitwasyon na it's not working to you anymore. Yun ang nakita ko. Yun ang nasa isip mo. Yun ang nararamdaman mo na you want to end this situation or there's an ending situation coming sa iba sa inyo. Sorry meron din na magbubukas na bagong pintuan sa'yo. Pwedeng idea, pwedeng new opportunity sa iba, yun. Or pwede rin siya related siya sa travel, pwede siya adventurous situation, pwedeng ganun sa iba. May paglipat, ako nakikita, hindi ko alam in what way, yung paglipat mo, or you thinking na lumipat ng trabaho, lumipat ng place, lumipat ng bahay, lumipat ng something, o about naman sa, kung hindi ka na malilipat, pwedeng malilipat ka ng pang umaga, pang gabi, oras, mga ganyan. O section 1, section 2, section 3, pwedeng ganun. Sa iba sa inyo, or you're thinking, no, to start a new beginning into your life. Yun ang nakita ko dito. Bakit? May tao? May lungkot eh. May lungkot talaga. When it comes to a loss, maraming klase ang loss ha. Huwag kayong masyadong maraming klase ang loss. Uy, yaya. Parang, kanina ko ba ito sinabi? Hindi ko alam kung sa'yo ko ito sinabi o sa ibang zodiac. Okay, sa nakikita ko dito, medyo may babae, siguro may sakit siya, or may nararamdaman siya. Lungkot, pwedeng ganun. Pwedeng, kung may sakit siya, may sakit siya. Yun ang nakikita ko dito. Medyo weak kasi. Sa iba naman sa inyo, ay mayroon kang bagay na hindi mo mapapansin. Dito. Kasi may tao na akala mo okay siya, akala mo tawa-tawa lang siya, akala mo concerned siya, pero hindi. May pangliling lang, nangliling lang o manliling lang. Yun ang nakikita ko dito. Meron ako nakikita na liar, bully situation, makasarili, there's a person dito na hot temper, pwedeng sa trabaho mo, pwedeng karelasyon mo, ganyan. Merong tao na parang mahilig siya troublemaker, parang gano'n. Nakita ko sa iba. And then also, sarili niya na iniisip niya, masungit. Lalaki, babae, masungit. Yan. Also dito, may tao sa inyo siguro, kasi there's a weak situation, nagiging limitado yung actions mo. Nagiging limitado yung gusto mong gawin sa buhay. Siguro related ito sa money. No? Siguro kasi halimbawa gusto mo nang magbago ng trabaho. Gusto mo na mag-ipon kasi you want to be stable. Kaso limit siya. Pwede nagkakaroon ka ng problema sa money o kaya nagkakaroon ng mga distraction related or may blockage ka related sa magkaroon ka ng stability sa buhay mo, nagkakaroon ng blockage, maaaring o kaya napanghihinaan ka ng loob to start a new beginning into your life with something. Yun ang nakikita ko dito. Kung maganahan din yung manifestation na hindi pa hanggang ngayon, hindi pa siya nakakamit o hindi pa siya natutupad. Pero ang sabi kasi dito, take it action.
making things happen ang sinasabi dito. You need to be very creative. No, wag mo dayain o wag kang ma-manipulate ng situation. Wag mo dayain o linlangin yung sarili mo din. Wag kang magpalinlang. Siyempre, isa rin. Wag mo pagdudahan yung sarili mo. Wag ka lang ilusyon ng ilusyon. Di ba? Yun. May tao dito na may hidden potential sa iyo. Kasama sa trabaho or someone into your life. May tao na sinasabi dito na hindi kanya friend, hindi kanya gusto. Sabi mo, pakiko. Joke. Napag-away si ate, no? So what? Sabi mo gano'n, so what? Hindi rin kita gusto, di ba? Yun na nakita ko dito. Iwas ka na lang dito, no? Sa nakita ko dito, kasi hindi siya worth it. Hindi siya kapatol-patol. Parang wasting energy, wasting time. Ayun. Basta ba lagi kayo magtatara sa intuition nyo? Sa nakikita ko dito, no? May tao rin dito kasi unfaithful. Moody. Baka ikaw magiging moody type ka or someone is moody. Ganyan. Tingnan natin. Uy. Ano ba yun? Ay, na may tao dito na nagkakaroon ng regret. Nagkakaroon siya ng regret. Ibig sabihin, itong tao na to, gusto niya na communication sa'yo. Gusto niya humingi ng tawad sa'yo, or gusto niya na reconciliation sa'yo, ganyan. Or gusto niya magkaroon recovery sa inyo, pero nagkakaroon siya ng self-doubt, or na-hold kasi siya na nakaraan. Pwedeng ikaw ito or siya, ha. Yun, nagkakaroon ng blockage sa kanya rin. Frustration, yun. And then also, sa nakikita ko dito, may tao na mag-share sa'yo ng problema or ikaw ang mag-share ng problema. Pero, hindi ko alam kung maa-actionan to o hindi. Yun na nakita ko dito. Parang hindi. Sa iba parang hindi. Parang hindi. Yun. Sa iba naman sa inyo is meron kayong plano. Meron kayong idea. Or meron kayong want to progress dito sa sitwasyon. Kaso, napanghihinaan kayo ng loob. Ganon, na puprostrate kayo or there's a lack of confidence situation, ako na nakikita sa'yo. Kasi may mga gusto ka nang i-develop, may mga gusto ka nang fokusan, parang may mga you want to progress yung bagay na yun, gusto mo i-improve yung bagay na yun, pero napanghihinaan ka ng loob or talagang nasa isip mo na, paano ko gagawin? Paano ba? Parang pa something ganun. Ako na, may mga thinking ka na want ng ganun. No, may mga disappointment o may mga hindi magandang outcome situation, syempre, huwag ka magpa-blockage, huwag ka mag-self-doubt sa sarili mo. Yun na nakikita ko. Huwag ka magpa-hold sa nakaraan. Syempre, it's time to kasi, i-forward mo. Mag-explore ka na mag-explore. Gawin mo, mag-forward ka, mag-prepare ka. No? Kasi at the end, ikaw at ikaw lang din ang tutulong sa sarili mo. Walang iba. Ay, magkakaroon ng pagbabago. May tao dito na magsasalita? May tao na magsasalita sa'yo sa pagbabago. Or magkakaroon ng pag-uusap. Magkakaroon ng pagkakasundo. Ganyan, sa isang tao. Ano lang siya parang mahilig lang din siya mag-isa. Or maybe nag-iisa siya. Ganyan. Malapit siya sa'yo, syempre. Meron siyang parang meron siyang ipapaayos, ipapagawa, or baka siya yung hingi ng tulong. May mga ganun sitwasyon. Or maybe this is you, no? And also, may tao. Universe to? Good ba to? Babae. Sa iba to, babae. Oo. May tao magsasalita, babae. Kakausapin ka.
about regeneration situation. Iba't ibang klase yun. Siguro idea, opportunity, any situation na ipapagawa niya sa'yo, ganun. Or there's a person na tulad ng sabi ko dito, may babae rin, di ba, na weak siya sa nakikita ko. Yun ang nakikita ko sa kanya. May lalaki din ako nakikita eh. Pwede siyang magulang mo, pwedeng karelasyon mo. Yun ang nakikita ko dito. May tao na magdidikta. In a good way ba siya? In a good way naman siya sa nakikita ko dito. Yung pagdidikta o yung pagsasalita. No? Kasi andito si regeneration. Good way naman siya. Hindi siya bad sa nakikita ko dito. Yun. Sana hindi lahat hindi mangyari. O umiwas ka na lang. Mas good na umiwas ka. May tao na magsasalita na hindi maganda sa'yo. Being a rude situation or magiging bastos siya sa'yo, ganyan. Pwede naman brutal. Pwedeng kung sa kasama mo siya sa trabaho, ano siya, didiktahan ka niya. Diba? Ganito, ganyan, ganun, ganun, ganun. Pwedeng ganun. Pwedeng karelasyon sa iba. Malalack of structure ka, kasi andito to, tapos andito rin siya, malalack of structure ka o malalack of routine ka in your system. Pwedeng unfocusing, pwedeng hindi ka makapag-decide sa mga gusto mong desisyonan this time. Yun na nakikita ko dito. Sa mga gusto mong mabago this time, pero nasa sayo pa rin si key to fulfill or to change your destiny, nasa sayo to ha. Yun na nakikita ko. Malalack of focus or lack of routine in a situation, mga ganon. Mapanghihinaan ka ng loob. May mga isipin ka raw. Sabay sa inyo mananaginip kayo. Pwedeng managinip kayo na dun niya ipapadaan yung sign na hinahanap nyo. Focus ka lang sa panaginip mo or in your instinct. Arigato namaste, God bless.